Okay, so ayan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. Another property for sale na naman po. Ang ipapakita po namin dito naman po sa aming hometown, sa bayan ng Kuya po, lalawigan po ng Nueva Ecija. So ito na po yung property na binebenta, agricultural lot, rice field po siya, pero ang tanim po niya ngayon ay mais. So simula po dito po yung start ng property. Diretso po yan, nasa mga 100 meters po siguro dito. And then, pag ganun po siya, nasa mga 140 to 150 naman po yung frontage po niya dito. So, rough road po siya. Ito po ay farm to market road. Ayon sa source po namin ay sesementohin daw. Sabi naman po niya, dahil kung nakikita niyo po yon, yung bandaroon, ay andyan po yung bypass road naman po ng San Manuel, Tarlac. So, boundary po ito ng Kuya po Nueva Ecija tsaka San Manuel, Tarlac po. Okay, so ito naman po yung kalsada po o palabas papunta po sa sementadong daan, barangay road, provincial road po pala na papunta po sa MacArthur Highway. Yun po at papunta po sa exit po ng Tiplex. Kung galing po kayo ng Baguio, mag-exit po kayo ng Rosales. Kung galing naman kayo ng Maynila, mag-exit po kayo ng Anao. Okay, so ito po, 1.5 hectare na property, agricultural lot, na mayroon pong presyo na 3.8 million. At kung gusto niyo pang i-negotiate yung price, yung mismong seller na po yung kakausapin natin. Ito po ay titled property. At kung hindi po siya tax updated, hindi kasi nasabi ng source po namin, pero babayaran po nila yon. So puntahan po natin yung pinakadulong boundary po niya. So dito po nga po sa harap, sa part na ito, ay nasa 140 yung kanyang frontage. At irrigated po siya. Ayun po yung ano po, irrigated po ito. Sa ngayon po ay wala pong laman yung kanyang irrigation canal. So 1.5 hectare na wag tinanong pala po boss, ilan yung mani ng 1.5 hectare? 200 din yun. Masa 200 to mahigit 200 no, kaban. Itong mais boss, siguro ano to? Mga pantaw. Mga 100 plus kaban siguro. Mga ganon. Okay, so ito po, corner lot po din po siya. Ayan, ang shape po ng property ay rectangle po. Ayan, i-stop ko muna dito boss para ano natin. So, rectangular po shape ng property natin. So, ito na po, papaganoon pa po yan, diretso pa po yan. So, sabi ko nga po dito sa harap niya dito ay nasa mga 140 meters po ang kanyang entrada sa part na ito. At dito naman po sa kanyang corner lot, dito sa side na ito, nasa mga 100 mahigit daw po ayon kay Boss Alistair. Trinay po niyang sukatin po sa via Google Earth, lumalabas dito na 104 square meters. 104 meters po yung kanyang lapad o frontage naman po dito sa part na ito. So, ito po, may mga puno rin po ng ipil-ipil. Ayun nga lang po ay pinulak nila. At hanggang pa po yan sa bandaroon. Makikita nyo rin po sa drone video yung iba't ibang part ng property na ito. At maganda po itong property na ito para for farming. Pero pwede rin naman kayo mag-residential. Yun nga lang po ay andun daw po sa bandaron pa daw po yung poste ng kuryente. So sa ngayon po dito sa ano to wala pa pong poste ng kuryente, pero meron naman to pagkukuhanan sabi ng source po namin. So pansamantala mag-solar muna tayo. At pwede naman kayo mag-residential dito. Pwede rin naman kayo magtayo ng pwede rin po gawing bakasyonan. At ito pa maganda po, meron din po silang tanim na sibuyas din, sibuyas. So pwede kayong magsibuyas dito, mais, palay, gulay. Kagaya po dito, meron silang tanim din na kalabasa. Ayan po yung mga nakatanim dito. Pwedeng itanim dito na crops. So, pwede rin fruit bearing. Magtanim din ng mga mangga. Ganun po, kung ano yung gusto nyo itanim, pwede po. Kahit mga kalamansi po ay pwede. So ito po yung boundary po niya sa part na ito. Ito po yung boundary po. At diretso po yan. Sabi ng source po namin. So 104 meters po ang entrada po dito sa part na ito. Tapos dun sa harap, nasa mga 140 to 150 daw po. 140 to 150 meters daw po ayon kay Boss Alistair po. Ayan. So, ayan po yung natin dito, sibuyas, mais, yun yung po pwedeng itanim dito. At
Ang presyo yata ng mais yata ngayon is naglalaro yata ng 20 pesos per kilo. Tapos sa sibuyas yata ewan ko lang kung magkano po. Pero sa palay nasa mga mahigit 20 rin po ang presyohan po ngayon ng palay per kilo. Yung bagong ani. Ayan. Yun nga po sabi ko, malapit lang po ito sa bypass road. Pwede kayong dumiretso daw doon. Sabi ng source po namin, pwede rin din doon sa provincial road. Mga ilang kilometro lang ang sa bypass road, siguro nasa mga 2 o 3 kilometro po sa bypass road po. O 2 kilometro po sa bypass road. Ayan po. Malapit lang po siya. Kaya maganda po. As of now po kasi talaga, rough road pa po siya. Pero ang sinasuggest ko po na sasakyan kung sakaling magbi-viewing po kayo ay yung mataas yung pang ilalim. Yung mataas po pang ilalim ang dapat ninyong gamitin. Pero pag nasemento na po, kahit kotse na po yung gamitin niyo, pwede po. So, yan po yung kanyang irrigation canal. Sa ngayon po walang laman. Pero yan po yung ginagamit nila as a source of water nila, pampadilig nila sa nilang mga tanim. At meron din daw po itong 2 deep well. Source of water din po, pang backup nila kung sakaling wala pong laman itong irrigation canal po nila. Ayan. So, may mga mountain view rin po kayo. Ayan, Mount Bulaylay, tsaka Mount Balungaw. Ayan po yung mga bundok na makikita nyo po dito. At malapit lang po ito sa SM City Rosales. Siguro na sa mga ilang minutong drive lang, mga 15 na boss. Mga 15 minutes na sa SM City Rosales ka na. Sa T-Plex, mga ilang minuto lang din po. Sa sa Rosales T-Plex exit, siguro na sa mga ano lang, mga ganun lang din, mga 10-15 lang din. Tapos sa Anao, siguro mga 20 minutes ganun. Ito, pag Ayan. nagkakang bypass. Pag nagawa yung bypass, mas mabilis na. Okay boss, stop muna dito. Ayan. So, dito na po kami ulit. Kaya nagmotor na lang po kami para mas mabilis po. So, kung gusto niyo mag-viewing po sa property na to, mag-schedule lang po kayo. At kung may katanungan pa po kayo regarding sa property na to, mag-ask lang po kayo. Pwede niyo akong tawagan sa aking contact number. Yung contact number ko na naka-press sa screen ay naka-register po yan sa Viber, WhatsApp po. Pwede rin yung kontakin sa Messenger po para may schedule natin yung viewing po ninyo. At ulitin ko po, ito po ay 1.5 hectare na may presyo pong 3.8 million at ito po ay titled property na na farm. Ayan. So, hanggang dito po muna. So, please follow and subscribe para sa ibang mga property po na binablog po namin. So, maraming salamat po and God bless.